dito sa TV5. Sharpshooter at martial arts black belter. Yan si Mon Tulfo. Ang pagsasanay niya sa self-defense, pinagkakaabalahan niya sa harap ng mga banta sa kanyang buhay. Sa kabila ng imaheng matapang at walang inuurungan, malambot din ang puso ni Mon pagdating sa mga taong nangangailangan. Bukod sa mga programa niya sa radyo at telebisyon at mga regular na kolum sa dyaryo, marami pang pinagkakaabalahan si Mon Tulfo. Isa na rito ang kanyang hilig sa practical shooting. Dahil isang militar ang kanyang ama, maaga raw siyang natutong humawak ng baril. Yung nagturo sa akin yung mga sundalo ng tatay ko. So yung love for guns, bata pa. Pero ang hilig ng ito ay hindi lang daw pampalipas oras, kundi pang depensa rin. Sa uri kasi ng pamamahayag ni Mon, Meron silang kalaban, iyariin sila. hindi raw maiiwasang siya ay may makabangga. Sa mga journalist na sa tingin nila ay nanganganib yung kanilang buhay dahil sa kanilang pagbatikos sa mga taong pasaway, dapat siguro mag-isip-isip na magdala ng baril. 2 beses sa isang linggo raw nag-iensayo si Mon ng gun shooting. No load. Kapansin-pansin na ang pagkaasintado ni Mon. Halos lahat ng kanyang pinakawalang putok sa pool sa target. I will only use it to defend myself and the others. I will not fire this gun in anger. Oh, yung incident na sa Naiya. Apa? If I were another person na walang disiplina, I could have run to the retrieval counter, kunin yung baril, binalikan ko na sila, and started shooting. Pero I never did that because I am undisciplined. Okay. Sa session namin, gamit niya ang kalibre 45 baril. Yun o! Kahit hindi nawawala sa tabi niya ang baril, may iba pa siyang paraan para ipagtanggol ang sarili. Lingid sa kaalaman ng marami, black belter sa martial arts si Mon. Aikido, kickboxing, arnis at karate ang kanyang mga napag-aralan. Kasi kung hindi ako physically fit, yung suntok na yung inaabot ko, hindi na makatindig noon. Nitong nakaraang Sabado, sinamahan namin ang grupo ni Mon sa kanilang outreach program sa Zambales. Dahil magpapasukan na, mamimigay sila ng mga gamit pang eskwela sa mga estudyanteng Aita sa Sitio Lumibaw sa Barangay Buhawen sa San Marcelino. Kasama niya ang mga kagrupo niya sa Manila Pistol, Rifle and Sports Club. Itinayo niya noong 2008 ang kanyang Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation. Itong aspeto ng buhay ko na ayaw kong ipabatid sa publiko dahil kasi paniniwala ko kapag nalaman ng publiko yung nababawasan yung magandang karma. Ma'am, tubig nyo. Ay, lagyan nyo pa ito. Mula sa barangay hall ng Buhawen, kailangan sumakay ng bangka na babaybay ng 15 minuto sa lawa para makarating sa pampang ng Sitio Lumibaw. Kung hindi sasakay sa kalabaw, 30 minutos naman ang paglalakad mula sa Pampang hanggang sa eskwelahan ng Judd Hendricks Aita Memorial School. Pagod man sa init at haba ng paglalakbay, bakas naman ang tuwa sa mukha ni Mon nang makita ang mga tao sa eskwelahan. Maganda. Isa sa mga layunin ng Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation ay pagbibigay ng tulong sa mga estudyante ng mga pagpapalad. Bilang pasasalamat, naghandog ng isang katutubong sayaw ang mga magulang ng mga bata.
Hindi mapapantayan sa pera yung kaligayahan ko eh. Hindi mabibili sa pera, hindi masusukat ng ano man yung nakikita ko yung saya ng mga tao. Yung nakikita kasi yung iba kasi yung persona ko, nakikita suplado na palaaway, rusko. Yan ang napoproject sa TV. Pero sa likod niya ay isang taong malambot ang puso.